been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go.
awit na kanta. Salamat po. Tunay na na-bless ako sa kawit na po. Good morning sa lahat. Bakit ako ang pinili mo, O Diyos? Naitanong niyo ba yan sa Panginoon habang kayo nananalangin? Naitanong niyo po ba? Ako ay naitanong ko yan, ano. Pero si tingin ko, hindi ko kasi maunawaan ang karunungan ng Panginoon, ano. Pero ang sagot ko diyan, O Diyos, kaya ako'y pinili mo. Dahil sa ako'y pinili mo, ako ay magpapagamit. Yung willingness ang aking may papangako. Dahil wala naman akong kakayahan, ako isang makasalanan, mga kapatid. Yung willingness ang ating, sabi nga, isusuko ko ang buong buhay ko. O diba? Yung sabi sa awit. Yung napakagandang awit kapag yan ay ating inunawa. Bawat linya. Talaga namang mapapaluha ka sa napakaganda ng meaning ng awit niya. Salamat po. Good morning sa lahat ng nandiyan. Habang hinihintay natin si Pastor, batiin muna natin yung mga excited. Excited ang tawag ko dyan kasi nag-aabang, ano. Nag-uuna dyan si Ate Revy. Good morning po sa inyo dyan. Sa Leonardo. Sister Nympha, si Sister Ana Rosbel Hermino, Sister Shirley, si Brother Roy. Kumusta po? Good morning po sa inyo dyan. At ang lahat ay napagod kahapon GYD, no? Ganun pa man, masaya. Masaya. Sister Belinda, Sister Mirna, at si Nanay Nerissa, si Dati Poge. Good morning po sa inyo sa Cavite. Sister Valentina Cordoba. Teka lang, tingnan natin si Pastor kung nandito na. Nasaan yung aking OBS? Ayan, nandito na po si Pastor. Okay po, Pastor. Good morning po. Ay, sa inyo na po ang pagkakataon. Sa inyo na po. Iyan, maraming salamat Brother Melvin. Good morning po sa inyo pong lahat mga kapatid. Ay nawa nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras po na ito. Ngayon pong umaga ay medyo madilim-dilim pa rito. Bagamat mag-aalas 6 na. Nga, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso't isipan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito, aming idinadalangin ang aming pag-aaral ngayong March 17. Inyo po nawa kaming pagkalooban ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa ating pong devotional ngayong umaga, naanap po yung aking aklat, ay ang lihim ng espiritual na kapangyarihan. Sabi po dito sa ating key text, Isaiah 40 verse 31, sabi po dito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. How I wish na ito'y totoo mga kapatid. No? How I wish na ito'y mangyari sa atin sa susunod na pagkakataon na tayo hindi na mapapagod. No? Tayo hililipad sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. At kahapon nga ay tayo ay, ako na personally napagod ako doon sa GYD. Ayan, siyempre sa mga iba pang kapaguran, parot pa rito. Medyo sinipon ng inyong lingkod, pero ito'y mawawala rin sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ito pong sinasabi ng talata ay mangyayari ayon po sa kanyang kalooban mga kapatid. Na may isang araw na darating na hindi na tayo mapapagod pa. No? Hindi na tayo mabibigatan pang lubha. Hindi na tayo mahihirapan sa isang pagkakataon magpakailanman. No? Magiging easy na ang lahat. Yan ay sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ganyan naman ang buhay, di ba? Pagka ang buhay ay pinaghirapan mo, in the future, magaan ang buhay. Kapag ka ngayon, buhay mo ay nagpaisi-isi ka, nagpabanjing-banjing ka, sa susunod na araw, sa susunod na panahon in the future, ay napakahirap na magiging buhay mo. So yun po ang ano niyan. Kung ngayon dito sa sanlibutan, nahihirapan tayo, in the future, na pagdating ng Panginoon, tayo ay magiginhawaan sa tulong niya. Basta tayo ay lalapit na sasampalataya sa Kanya. Kinote pa rito ang 11:13-34 ng Hebreo, lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon, pumatay ng bisa ng apoy, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan. Yan ang ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid, no?
Sa panalangin nagtagumpay ang mga unang mga tao. So si Daniel, no, tumikom yung bibig ng leon, yung kanyang mga kaibigan nakaranas na hindi sila ah, matupok ng apoy, mga kapatid, no? At yun ngang sila Gideon, natalo yung libo-libong mga sundalo sa tulong ng ating Panginoong Diyos na wala man lang silang ginawa. So ang ating Panginoon, kaya niyang gawin ang imposible sa mga tao. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan sa lahat. Si Jesus ay namuhay sa pag-asa sa Diyos at pakikipag-ugnayan sa Kanya sa lihim na lugar ng kataas-taasang Diyos, sa lilim ng makapangyarihang Diyos. Ang mga tao ay nag-aayos paminsan-minsan. Nananatili sila sa loob ng ilang panahon at ang resulta ay makikita sa marangal na gawa. Pagkatapos ay nabibigo ang kanilang pananampalataya, naputol ang ugnayan at nawasak ang gawain sa buhay. So dito po, mga kapatid ko, ang ating Panginoon ay nabuhay sa sanlibutan na ito na puno ng panalangin. Nakita niya kung papaanong ang buhay ng mga tao ay napakahirap, wasak. Yung buhay po dati at sa buhay natin ngayon, parehas lang din. No, pinagkaiba lang, may mga gadget tayo ngayon. Pinagkaiba lang, meron tayong mga sasakyan. Pero mas masaya at mas maganda pa nga dati nung hindi pa mabibilis ang mga informasyon. Pero talagang may advantage sa panahon natin ngayon. Kaya lang, mas masaya nung 90s, di ba? Lalo lang mas masaya nung sa panahon ni Jesus. Kaya lang, bawat henerasyon yan eh. Depende sa henerasyon eh. Siyempre, kung papipiliin tayo, sa panahon natin ngayon, tayo ay masaya, di ba? Kasi henerasyon natin ito at mabilis nga naman ang komunikasyon at transportasyon. Pero sa panahon nila Jesus Christ at sa panahon natin, parehas lang yung buhay ng tao. Parehas lang tayo nahihirapan, parehas lang tayong namamatay, nagugutom at nauuhaw, mga kapatid. So halos parehas lang din. Ang pinagkaiba lang ay kita nila si Jesus. Yan ang pinaka-the best doon. Kita nila ang ating Panginoong Hesus na ating binabasa ngayon sa banal na kasulatan. Dama ng ating Panginoon ang ating mga kahinaan, ang ating mga hinagpis. Dahil nagkatawang tao din si Jesus Christ. Di ba? Siya ay nagkatawang tao rin. No? Kaya nga si Jesus tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Alam niya ang nararanasan natin at alam niya ang kaisipan ng ating Panginoong Diyos sangayon sa Corinthians. Ngunit ang buhay ni Jesus ay isang buhay na patuloy na nagtitiwala. Yan, naging example natin ang ating Panginoon na sinusuporta ang patuloy na pakikipag-ugnayan at ang kanyang paglilingkod para sa langit at lupa ay walang kabiguan o pag-aalinlangan. Yan po, mga kapatid ko, no? Si Jesus, ang kanyang buhay ay patuloy na pagtitiwala. Siya'y naglingkod na walang kabiguan o pag-aalinlangan. Ibig sabihin, hindi nasira yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pagmimisyon. Pinilit, tiniray ni Satanas na sirain ang misyon ni Jesus, pero hindi niya nasira, di ba? Hindi kailanman makakamit ng mga manggagawang Kristiyano ang pinakamataas na tagumpay hanggat hindi nila natututunan ang lihim ng lakas. Kailangan nilang bigyan ang kanilang sarili ng panahon upang mag-isip, manalangin, maghintay sa Diyos para sa isang pagbabagong lakas ng physical, mental at spiritual. So narito po ang sinasabi ng ating devotional. Hindi natin kayang hindi natin kayang makamtan ang pinakamataas na tagumpay kung hindi natin matututunan yung lihim ng lakas. Ay ano ba yung lihim ng lakas? Yung lihim ng lakas, mga kapatid, yung lihim ng kapangyarihan ay sa pamamagitan po ng panalangin natin sa Panginoon. Yung spiritual natin pamumuhay, yun ang tinatawag na lakas, yung spiritual. Dahil kung wala tayong spiritual na pamumuhay, wala tayong spiritual, mga kapatid, mahina tayo. Madali tayong magapi ni Satanas. Kahapon, nung namimigay ng libro diyan sa Talavera, Tabacao, ay mayroong isang nanay doon na talagang umiiyak. Kasama namin sila Sister Nympha, yung kabiruan niya. Ay tinry niya magpakamatay nung umaga lang, yung Sabado. Dahil problema sa pamilya.
So ganun ang isa sa mga example na kapag ka ikaw ay hindi ka spiritual na tao, no, hindi ka malapit sa Panginoon, mahina ka mga kapatid. Madali ka magapi ng kaaway. So, buti na lang ay siya'y napigilan at bless siya kasi nakatanggap pa siya ng aklat. I-cherish niya yun, naipanalangin pa natin, i-cherish niya yun kasi kung hindi, magagapi siya ng kaaway, di ba? Siya magagapi ng kaaway. So isama natin sa dalangin. Pangalan niya ay Sister, si Ate Jovi, 56 years old. Kasi nga, binubugbog siya ng kanyang asawa. Binubugbog siya ng asawa niya. Kaya pala sabi sa banal na kasulatan, sa langit may kapayapaan. Kasi sabi ni Jesus Christ, kasi sa langit wala nang pag-aasawa, kaya may kapayapaan. Kita mo 'yun. May binubugbog ng asawa at dahil dun gusto niya magpakamatay. So sabi ko, sayang ang buhay kapag pinatay natin, di ba? Punta ka pa diretso sa impyerno. Ibig sabihin doon ang kalagayan mo. Mapupunta ka muna sa impyernong sementeryo at later on sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Kapag ka pinatay mo yung sarili mo. Why not yung buhay natin kung patapon na, ibigyan natin ng chance. Gamitin natin sa gawain ng Panginoon, di ba? Ang kalakasan ay makukuha natin sa espiritual na pamumuhay, manalangin, magkaroon ng panahon na mag-isip sa salita ng Panginoong Diyos, magdesisyon para sa Kanya, di ba? Tayo ay lalakas. Hindi man tayo malakas spiritually, ay physically, na meron man tayong sakit, pero malakas naman tayo spiritual, pinaka-the best yun, mga kapatid. Pinaka-the best yun. Kailangan nila ang nakapagpapasiglang espiritu niya. Sa pagtanggap nito, sila ay bubuhayin ng sariwang buhay. Ang pagod na pangangatawan at pagod na utak ay mapapanibago. Ang mabigat na puso ay makakapahinga. Yan ang pinaka-the best. Ano daw po ang kailangan natin? Pampasiglang espiritual na pamumuhay. Na yung utak natin na pagod sa kakaisip ay magkakaroon ng kapahingahan, magkakaroon ng kapanatagan sa piling ng ating pong Panginoong Diyos. No? Kaya kailangan lang palakasin ang spiritual na pamumuhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan at pananalangin. Talagang connected itong ating mga devotional. Ang panalangin ay hininga ng kaluluwa. Yan, kita nyo na? Ito ang sekreto ng spiritual na kapangyarihan. Yun, panalangin pala mga kapatid. Kasi si Jesus Christ na walang kasalanan. Si Jesus Christ na ating Diyos na nagkatawang tao, nanalangin pa, lagi pang nanalangin. How much more na tayo na makasalanan? Higit na kailangan natin yung prayer. Walang ibang paraan ng biyaya ang maaring ipalit at ang kalusugan ng kaluluwa ay mapapanatili. Walang ibang paraan na ang ating kaluluwa, ang spiritual nating mamumuhay ay maging malusog, kundi sa pamamagitan lamang ng prayer, mga kapatid, sa pamamagitan lamang ng panalangin sa Panginoon. Ang panalangin ay nagdadala ng puso sa direktang pakikipag-ugnayan sa bukal ng buhay at nagpapatibay ng tibay at lakas ng karanasan sa pananampalataya. Yan. Nagpapalakas, mga kapatid. Yung hininga, ang prayer ay katulad ng isang hininga ng kaluluwa ng buhay natin. O kapag hindi tayo huminga, anong mangyari? Mamamatay tayo. So kapag di tayo nanalangin, mamamatay tayo spiritually. Yun ang ibig sabihin nun. Spiritually, mamamatay tayo. Ang panalangin ng pamilya at ang pampublikong panalangin ay may lugar. Ngunit ang lihim na pakikipag-ugnayan sa Diyos ang nagpapanatili sa buhay ng kaluluwa. Yan. So ano po ang sabi dito? Ang panalangin ng pamilya ay ano daw? At pampublikong panalangin ay may lugar, di ba? Pero yung lihim na pakikipag-ugnayan sa Diyos ang nagpapanatili sa buhay ng kaluluwa. Kaya kapag tayo ay manalangin, mga kapatid, sa pampubliko, maikli lang yung panalangin natin. Ang pinaka-the best na mahabang panalangin, yung lihim na panalangin. Yan, lihim na panalangin. Yan po, mga kapatid. Sabi, pag nagnalangin tayo pampubliko, direct to the point. Pero kasi nanalangin 1 oras. May nanalangin 30 minutes. May nanalangin 15 minutes. O 20 minutes. Hindi dapat ganoong kalaki. Ang pinaka-the best na panalangin, mga kapatid, yung lihim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, dyan mo habaan. Dahil yan yung nagpapanatili ng buhay natin spiritually. Sa bundok, kasama ng Diyos, namasdan ni Moses ang huwara ng kahangahangang gusaling iyon na magiging tirahan ng kanyang kalwalatian. Sa bundok, kasama ang Diyos
ang lihim na lugar ng pakikipag-ugnayan, dapat nating pagnilayan ang kanyang maluwalhating huwaran para sa sangkatauhan. Oo nga, no, napaisip ako dito, bakit pinakyat pa ng Diyos si Moises sa bundok? Pwede namang si Moises manalangin kasama ng mga tao. Di ba? Bakit pinakyat pa ng Panginoong Diyos? Bakit pa sila lang nagsolo doon? Eh di sana hindi na kailangan mag-instruct ni Moises. Rinig na agad ng mga taong bayan yung tinig ng Panginoon. Pero hindi ganoon ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Gusto niya ay mayroong ugnayan na lihim sa Kanya. Personal na relasyon sa Kanya. Eh yung mga tao ay makasalanan, hindi niya gusto makausap ang mga yun. Dahil kung makakausap niya mga yun, eh tawag dito, baka mamatay lang sila sa tinig ng Panginoon. No? Nakikipag-ugnayan ng Panginoon doon sa kanya mga propeta, mga pinili niya na maging leader. And isa sa mga napili niya ay si Moises na walang skills, walang kakayahan. Ibig sabihin talagang pinili niya ito na hindi naman qualified, pero kinawalify siya ng Panginoong Diyos sa gawain. Dahil merong lihim na pakikipag-ugnayan sa kanya. Yan, ganyan din ang gawin natin katulad kay Moses. May lihim na ugnayan. Pag personal na prayer, yun ay talagang napakahaba. Pero kung maraming mga tao, iklian lang yung panalangin. Lalo na sa loob ng church, iklian lang. Kasi direct to the point lang tayo lagi. Kasi ang pinaka-the best na prayer ay yung lihim na panalangin sa iisang lugar. Sabi dito sa pinakala sa 2 Corinthians 6:16, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yan ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Sila'y aking magiging bayan, sabi ng ating tagapagligtas. Opo mga kapatid, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, tayo ay magiging kanyang mga anak. Sa pamamagitan po ng panalangin po natin, titibay yung ating spiritual na pamumuhay at lalakas tayo, patuloy na lalakas sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Kaya sabi dito, Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon. Sino daw po yung mga naghihintay sa Panginoon? Ang tawag doon ay mga Adventist. Yan, mga Adventist. Yan ay general word, Adventist. Pag sinabi namang Catholic, universal. Pag sinabing Adventist, mga tao naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi yung Advent, second coming. Pag nilagay mo na ng tist yun, edi mga tao naghihintay sa pagdating ni Jesus. No? Magpapanibagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Itong tatakbo at hindi mapapagod, kapag ka nasanay ka rito sa lupa na tumatakbo, ay 1 to 2 kilometers, di ka pa mapapagod. Hanggang sa masanay ka na maging 10 kilometers yung tinatakbo mo. Kaya lang sabi ni Miss, baka masobra naman ako. Kaya hanggang doon lang sa 6 to 5 kilometers lang. Pero sabi ng Panginoon, hindi tayo mapapagod kapag tatakbo. Grabe, katindi niyan. No? Hindi ka manghihina. Yan ay sa pagdating ng ating Panginoon. Napakalakas niyan. Unlimited power. Ang kailangan lang, ngayon ay paigtingin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Magkaroon tayo ng taimtim na panalangin dahil ang panalangin ay siyang kapangyarihan ng ating spiritual na pamumuhay. Kaya ngayon tayo ay mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano at ipapanalangin natin ang bawat isa na may mga kahilingan sa mga oras na ito. Isama natin sa panalangin yung ating pangangaral dyan po sa Tabacao. At gayon din po yung ating street evangelism na ila-launch ito sa March 23 dyan po sa Pasay. Yung po mga leader, mga pastors ay pupunta roon para kunin yung budget noong po street evangelism. So yun, isama natin sa panalangin ang lahat po ng mga kapatid natin na may mga problema, may mga suliranin sa mga oras na ito. So ibigay natin ang pagkakataon kay Brother Melvin para po sa isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. May dalawang kapangyarihan na naglalaban, ang panig ng kabutihan at ang kasamaan. Kapwa sila'y nagnanais, sa kaluluwa'y magtagumpay. Aling kapangyarihan ang nais mong papanigan?
sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas, malaking tunggalian. Minsan may panahong nadarama ang ika'y nanghihina, pagkat sadyang tinitingnan ang alok ng sanlibutan. Mga kaaway nagsisikap upang maagaw kanilang ganap, bigyang puwang si Jesus na busang dugo sa krus, pagkat Diyos ang maghahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang dyablo sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas, malaking tunggalian. O kapatid, bigyang pansin kung saan ka papanig, kung sa buhay na walang hanggan o sa kapahamakan, ang Diyos ang tanging pag-asa. Sa pag-ibig niya'y maligtas ka, sa kaharian ni Jesus tatahan ang mga tinubos. Kapag Diyos ang maghahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang dyablo sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas, malaking tunggalian. Malapit nang magwawakas, malaking tunggalian. Amen. Malapit na magwawakas ang malaking tunggalian, mga kapatid. Kaya tayo ay patuloy na kumonekta sa Panginoon, magkaroon ng lihim na espiritual na kapangyarihan. Yan ay sa pamamagitan ng panalangin. Ano po? Salamat po, Pastor. Kami ay na-remind sa umaga na ito. Tama naman, ano? Pamamagitan ng panalangin ay sa lihim na panalangin. Kaya nga, mas maganda yung nananalangin palagi, ano? Para tayo may ugnayan sa Panginoon. Yan ay ating ugnayan sa Panginoon, ano po? Para lagi tayong gabayan. Kaya kapag tayo ay walang ugnayan sa Panginoon, madali tayong matumba ng kalaban, madali tayong masilo. Kaya minsan pagka na-experience ko, bigla akong parang nagkasala ako. Sabi ko, medyo humina yung aking katatagan. Pray agad ako ng silent, ano? Sabi ko ay dapat ay ang aking tinitingnan yung nasa kanan, o nasa kaliwang tenga, no? Kasi may dalawang naglalaban sa ating ulo, eh. So pag natalo tayo nadala tayo ng pagsubok, emosyon ang nauuna. Yun ang pangit, ano? Kaya yan, lihim na panalangin, lihim na kapangyarihan. Sa pamagitan ng panalangin, napakaganda. Pagod na katawan at pagod na utak ay mapapanibago at mapapahinga kapag tayo may connection sa Panginoon. Totoo po yan, ano? At atong walang lihim na spiritual ay mahina, madaling magapi ng kaaway. Kaya importante ang manalangin. Teka muna, kanina, no, diba, tama naman na sa public prayer ay dapat direct to the point ng panalangin. Maiksi lang, din dapat mahaba, no? Pero baka naman naisip nyo, bakit dito kahaba? Maikli lang po, maikli lang yung panalangin natin dito. Pansin niyo sa unang part ng panalangin natin, yung tungkol sa lesson, tungkol sa atin, ano? Sa ating Holy Spirit, ang umahaba yung prayer request. Kaya normal yun. Kapatid, exempted yun, na baka naman sabihin yung mahaba. Ayoko, para sa akin personal, ayoko yung naka-general yung mga prayer request. Gusto ko yung personal, kung gusto sabihin ng bawat isang mga pangalan na yan. Dahil minsan din akong na prayer request doon sa 770 devotional, ano, nung panahon ng aking kahinaan. Mas gusto ko yung narinig na yung pangalan ko yung sinasama sa panalangin kaysa sa general lamang. Meron din kasi nananalangin na in general, one sentence lang doon na lahat. So para sa mga nag-prayer request, mas mahalaga na
mabanggit yung kanyang pangalan, nakakagaan ng pakiramdam. Nakakagaan ng pakiramdam, na totoo lang. Dahil ako rin yung pangalan ko ay matagal din na nakasulat yan sa prayer list dati, no? Sa CLC. Pandemic pa nun, pandemic. So ayan na mga kapatid, ba't ba tayo sinipunan? Kasi pastor din sinipon din ako, pagod kahapon. Ganun pa man, mawawala yan. Ito, minim na nga ako ng ginger turmeric, ayan, no? From kila Brother Roy, minom ako niyan kanina. At yung umaga naman ako umiinom niyan, ano? At mainam kasi yan, habang nagdi-devotional, minom tayo niyan, ano po, para tayo ay patuloy na maging malusog ang katawan. Kundi yung kape ang iinumin natin, mas maganda ito. Iba minom ng kape pero mas maganda ito. Nawala yung aking picture ng ginger turmeric dito. Anyway, babalik ko yan later. Yes po, brother, madali tayo magkapi ng kaaway, kaya lagi tayong manalangin. Yes po, totoo po, no? At isama natin patuloy sa panalangin si Estrella Cragasin para wala na maging lahad lang sa nalalapit niyang operasyon. Sige po. Salamat po, gumaling na agad si Veronica. Yan, namit ko nga si Veronica kahapon, nag-bless pa sa akin. Nag-bless pa sa akin si Veronica. Hello Veronica, maliit na bata, masipag. Ay dapat ay palagi, alam ko nananalangin ka. Huwag mong hihinto ang iyong pananalangin. Importante yan, ano? Connection kay Jesus. Sa mabait na bata si Veronica. Let's pray po mga kapatid. Panalangin natin ang bawat isa. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito. Muli niyo kami binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, pag-asa na nagmumula po sa inyo. Salamat sa pag-remind po sa amin ng lihim na espiritual na kapangyarihan ay aming ibibigay sa amin sa pamagitan ng connection sa inyo sa panalangin. Amaan, gaano man kami kabisi sa aming buhay, palagi niyo po kaming paalalahanan na manalangin sa lahat ng aming mga gawain. Sa ganoon ang aming mga gagawin ay maging kaaya-aya sa inyo at hindi kami ikalulugod at hindi ng aming personal na kaluguran. Salamat sa araw-araw na lesson. Alam namin na ito patuloy na aming natututunan. Kakaroon kami ng mga unti-unting pagbabago ng aming buhay. At ang aming patuloy na connection sa inyo sa pamagitan ng panalangin ay aming napapasigla, napapalawak, at kami ay patuloy na nabe-bless sa bawat araw. Salamat at ramdam na po namin ng inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin si Sister Estrella Cragasin ay patuloy namin siya sinasama sa panalangin na wala na maging hadlang sa nalalapit niya operasyon. Pagkaloob po sa kanya magagaling na doktor at siya ay tagumpayin makatapos ang operasyon at higit sa lahat ng kanyang recovery, pagpapagaling ay samahan po ninyo siya at alam namin na magaan ng aming pakiramdam kapag kayo ang aming kasama sa aming buhay, ano man ang dumating sa aming buhay. Salamat din at si Veronica ay mabilis na gumaling ang kanyang lagnat. Siya ay nakasama kahapon sa GYD at nakita niya kung paanong gumawa ang mga lingkod ng Panginoon sa field at nawa sa kanyang tamang edad, isa rin siya sa manguna sa mga ganitong programa sa paglapit sa public, sa pananalangin at kainti sa pagbibigay ng mga babasahin. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng iba pang mga prayer request ng kapatiran. Ang unang-una ang gawain sa Tabakaw ay aming patuloy na pinapanalangin, gayon din ng street ministry. Naway patuloy itong maging matagumpay at ang mga kapatiran na willing tumulong dito ay inyo pang pagpalain, hindi lamang malusog na pangatawan, hindi naman ang espiritual na pamumuhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Joey, Sister Joey na 56 years old. Na siya ay patuloy ninyong at samahan, bigyan ng kaunawaan sa kanyang isipan na anuman ang sakit na kung kanyang nararanasan sa kabila ng pamumugbog ng kanyang asawa ay magkaroon ito ng lunas na ipuin ng inyong makapangyarihang kamay siya at ang kanyang asawa upang sa ganun gayon din lalo siya na huwag niya maisip na tapusin ang kanyang buhay sapagkat ito ay napakahalaga. Ito ay regalo mula sa inyo at pagkus kanya itong maunawaan na patuloy niyang mahalin ang buhay.
sapagkat ito ay na inyong templo ng aming katawan ay dapat namin ingatan. At kaya din namin sinasama sa panalangin ng iba pang mga prayer request at na aming mga kapatiran. Ang pamilya ng bawat isa na nakikinig ngayon ay pagpalayan kami ng malusog na pangatawan, malayo sa anumang kapahamakan. Gayon din si Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino, kanyang kalusugan at ang kanyang buong pamilya. Good health din sa mga anak na Sister Midin Peligro Cotao, sina Harain Cory, sama na rin sina family ni Ate Milen at kanyang mga anak at apo. Kalusugan din ang family ni Sister Rose Cruz Encarnado at ang mga Bible students. Conrado Generoso Canto, isang araw naway tumanggap siya sa inyo bilang kanyang personal tagapagligtas at ang kanyang buong pamilya ay masaya sama-sama na sumasamba sa inyo sa banal na araw ng Sabat. Kaya din si Marta Mamaril, ang kanyang buong pamilya at ang family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sa Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Haron. Kaya din ang mga Bible students ng Tabacao, San Antonio at sa iba pang mga lugar ito sa aming nasakupan ay sa aming patuloy na sinasama sa panalangin. Ngayon din ang simbahan ng mga kapatiran na sa Leonardo at Kawayan Bugtong, nawa sila ay patuloy niya samahan. Karoon sila ng matatag na pananampalataya na huwag silang bibitiw bagaman maraming pagsubok na tumarating sa aming buhay, kayo pa rin ay kaming makita namin ang liwanag patuloy upang kami patuloy na magtagumpay, maging manatag at sa huli kami maging handa sa nalapit ninyong pagdating. Hindi namin patuloy na sinasama sa panalangin ng kalakasan at recovery ng bawat isa. Si Pastor Alex Rigor na may balik ang kanyang pagsalita, gayon din ang recovery ng kanyang kalusugan. Gayon din ang kalusugan Kuya Bobby, Ate Lorna, kanila may bigat na trabaho araw-araw. Sila po niyo samahan sa araw-araw na pagdadrive sa kalsada. Gayon din sa kanilang mabigat na trabaho sa pagtitinda. Ingatan po ang kanilang kalusugan. Gayon din ang kanilang mga anak na malayo sa kanilang lugar. Gayon din si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, kasama na rin Sister Estrella Gragasin sa patuloy na alisin ang kanyang pangamba. Bagkos mapalitan nito ng ginhawa na sa piling po ninyo siya ay magiging maayos ang kanyang operasyon at kagalingan. Si Erica Eli Santos Rivera ay kasama din namin sa panalangin. Si Tina Santos na may malubhang karamdaman ay kasama din namin, inihiling ang kanyang kagalingan at samahan din niyo po siya sa kanyang pagpapalakas at may pagkaloob ang kanilang mga pangailangan. Ngayon din ng si Melo Jane Ronas Tibayan sa kanyang tuloy ang paggaling. Si Sister Donna Magana, Sister Nena Salazar, si Baby Josiah, si Tatay Carlito Tomas, si Sister Adel, si Nanay Pina, si Tatay Rudy, ngayon din si Tatay at Nanay na Pastor at Ma'am Carid, Maribel Agustin, si Heidi De Leon, si Ding Bautista, yung pamangkin ni Marites Loreto, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Chinjin, si Sister Wendy, si Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano. Nawa po i-alisin ang kanyang pangamba sa kanyang malubhang kalagayan at bukos mapalitan ito ng ginhawa na nagmumula po sa inyo. Si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Monti Gamboa, Marilita, si Dayan, si Pichi na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, Renato Santos, Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez na patuloy po nagtitiwala sa inyo, si Janet Ontivero, Gina Di Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Dakilang Diyos sa mga pangalan na ito, patuloy namin nilalapit sa inyo nawa ang inyong kalooban ng masunod at hindi ang sa aming kagustuhan, ngunit siyempre masaya kami na kami ay gagaling dito sa aming timeline dito sa lupa, pero alam namin na ibibigay nyo the best para sa amin. Salamat sa inyong mga blessings sa araw-araw na paggising namin sa umaga. Salamat sa kagalingan, salamat sa pagmamahal at patawad sa aming kasalanang nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat. Sa mga prayer warriors, salamat po.
Ngayon ay 6:21, patuloy tumataas ang liwanag ng araw. Good morning po sa nandyan sa background, Sister Aurea Melihor. Good morning po at magandang hapon naman kay Kuya Arman Reyes. Alam kong hapon na diyan sa inyong lugar at patuloy na ang inyo. Nakalimutan ko yung term na ginamit po ni Kuya Arman sa kanyang apo, no? Meron siya term na maganda, nakalimutan ko. Ate Rebe, good morning po sa inyo. Sister Rose Cris Encarnado, Sister Julieta de la Cruz. Ayan, sa mga nandiyan sa background, good morning po sa ating lahat. Hanggang bukas po muli mga kapatid, at patuloy tayong tumutok dito sa lesson sa bawat umaga, no? Isang napakagandang part ng ating buhay, ang devotional at panalangin, ano po. Ayan, tayo ay nabe-bless, ano? Sister Ana Rosbel Hermino, salamat din po sa inyong pakikinig, ano? Alam ko na-bless kayo at ako rin naman ay nabe-bless, ano, personal. Ganyan din naman si Pastor, aminado rin siya, nabe-bless din siya sa ating devotional, ano? Kaya ito yung nagpapatuloy, tuloy-tuloy hanggang tuloy-tuloy. Sister Juliet Esther, good morning din po. Hanggang bukas po muli. Hanggang dito na lang muna tayo. 6:23 na umaga. Magandang umaga sa ating lahat. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.